confirmed merong color of the Supreme King Haki or ng Conqueror's Haki ang right hand man ni Luffy na si Zoro. Luffy iniimbitahan si Loki na sumama sa kanilang crew at maging parte ng Straw Hat Pirates. Ang flashback ng kung ano talaga ang nangyari sa gitna ni King Harald, ni Loki at ng mga guards na nagbabantay sa Oust Castle at kung paano na witness ni Shanks at ni Gaban kung paano ninakaw ang legendary Devil Fruit ng royalties ng Elbaf. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating spoiler chapter review ng chapter 1152. Kaya naman siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Terrible Day. At sa pagsisimula pa lang ng chapter, wala nang paligoy-ligoy pa, inamin agad nitong si Gaban na hindi naman daw talaga invincible ang mga Holy Knights. Hindi sila immortal at may paraan talaga para talunin sila. Tulad na lamang ng kung paano nga natin nakita na winantap nitong si Gaban ang isa sa mga Holy Knights na si Summers. At ang sikreto para makounter ang kanilang immortal body, ang kanilang regeneration capabilities ay walang iba kung hindi ang Conqueror's Haki. However, hindi normal na Conqueror's Haki lamang. Kailangang ma-master nila ito. Kailangan nila itong mahun to the point na napakataas na ng level nito at pwede na nila itong magamit para pigilan ang regeneration ng mga Holy Knights. Kaya naman sinabihan daw ni Gaban si Luffy na kailangan niyang masterin, na kailangan niyang i-improve ng napakatindi ang kanyang Conqueror's Haki para makounter din niya ang regenerative capabilities hindi lamang ng mga Holy Knights kung hindi maging ng mismong Gorosei pa. Dahil ngayong pinag-iinitan na nga sila ng world government, palagi na silang makakaharap ng mga ito. Ang isa pa sa pinakamalaking pasabog sa chapter na ito is that maliban daw kay Luffy, sa loob ng Straw Hat crew, meron pang isang miyembro na merong Conqueror's Haki. Nang dahil dito nagbida-bida itong si Sanji habang iniisip na siya ang merong Conqueror's Haki na tinutukoy nitong si Gaban. However, dito na lamang siya nalungkot at na-disappoint nang sabihin ni Gaban na hindi yun si Sanji, kung hindi itong si Zoro, na hindi naman ikinagulat ni Luffy habang sinasabing all this time alam daw niya na merong Conqueror's Haki talaga si Zoro. Kahit hindi niya pa nakikita, kahit hindi niya pa naririnig sa kahit na sino, pinaniniwalaan niya na may Conqueror's Haki din ang kanyang right hand man. Now this explains kung bakit maging itong si Gorosei no Juro ay pinigilan ang atake gagawin sana ni Zoro dahil siguro alam niya na meron itong Conqueror's Haki na may mataas na tsansa na pwedeng hindi siya makapag-regenerate pag tinamaan siya ng atake nito. However, tulad ng sinabi ni Gaban, still kailangan nilang mahon ito. Kailangan nila itong ma-improve at ma-master to the point na pwede na nilang i-counter ang regenerative capabilities ng Gorosei or ng Holy Knights. And since sa previous chapter nga ay nakita natin na mismong itong si Loki nang nagsabi na matapos nilang maramdaman ang napakalakas na haki nitong si Imu, kakailanganin nila ang tulong nitong si Loki. Pero hindi pumapayag si Hiro din. At pinanindigan niya na hindi niya pakakawalan si Loki kahit na anong mangyari at sa kahit na anong rason. Kaya naman nag-propose ng isang panibagong plano itong si Luffy habang iniimbitahan at inaakit itong si Loki na sumama sa kanilang crew. By that way, mapipilitan itong si Hiro din na pakawalan si Loki. Nang dahil dito nagulat hindi lamang si Hiro din kung hindi maging si Zoro at itong si Sanji. Kaya naman hindi din sila basta-basta pumayag sa proposal nitong si Luffy. Pero since kinakailangan na nga nila ang tulong nitong si Loki ngayon nang dahil sa napakatindi na nang nangyayari sa Elbaf, nagsalita na ulit itong si Gaban. Habang sinasabi na way back then, nang mangyayari daw ang terrible day na yon, ang araw ng mamatay itong si King Harald ay nandun sila mismo ni Shanks, na witness nila kung ano talagang nangyari. At dito na nga nagsimula ang isang 14 years ago na flashback. Sa araw na ito ay sinubukang pumunta nitong si Loki sa loob ng Oust Castle para bisitahin ang kanyang tatay na si King Harald dahil hindi din niya inaasahan at medyo napipikon siya nang marinig niya ang balita na naka-align o para bang may koneksyon na daw sa gitna ni King Harald at ng world government. Nagalit siya dahil unang-una sa lahat kumakalat na way back then ang balita na pinatay at pinaslang ng world government ang kanyang iniidolong pirata na si Rox D. Sebek. Meaning wala pa talaga siyang balak na patayin si King Harald way back then dahil ang purpose niya lang ay para kumprontahin si King Harald. However, sa pagpasok niya sa loob ng room ng throne ng kanyang tatay na si Harald,
hindi niya inaasahan na ang sariling mga guards nito, ang sarili niyang mga soldiers ay tinusok at binutas ng kanyang katawan. Hindi natin alam kung anong gamit, kung spear, kung sword or kung whatever, pero ang nabanggit lamang sa spoiler na ito ay tinusok na siya ng kanyang sariling mga bantay. Kung ano man ang rason, hindi pa natin alam and most likely gawa ito ng world government. At kung pagbabasehan lang natin ang konteksto ng spoilers na ito, napakarami ng plot holes guys. Napakarami ng katanungan. Kung hindi pinatay ni Loki si King Harald, bakit siya pinatay ng mga soldiers? Kung bumaliktad si King Harald, siguro ang dahilan is that na-figure out yon ng mga soldiers at sila na mismong gumawa ng paraan. Pero bakit si Loki ang napagbintangan? Bakit siya ang nadiin at bakit sa kanya naibaling ang krimen ng pagpatay sa former king ng Elbaf? At kung ganun nga, since nabanggit naman sa context ng previous chapter na ang natitira na lamang among the 100 soldiers na nagbabantay at nasa loob ng castle na yon ng mangyayari ang laban ay itong si Elder Harul, kung alam niya ang katotohanan na hindi naman si Loki ang pumatay sa former king na si Harald, bakit hindi siya nagsasalita? Pero as you know guys, inaamin din naman talaga ni Loki na pinatay niya si King Harald. Hindi lang natin alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o gusto niya lamang saluhin ang kasalanan at ang burden nitong sila Harul. Na posibleng rason din kung bakit, ayon dito kay Imu, ang gusto niyang unahing patayin ng mga higante si Harul. Na alam naman natin na mayroong one purpose lamang, para mawala na ng kinoconsider na elder at para itong si Brogy at itong si Gori na ang maging susunod na mga hari. Pero possibly meron din yung ibang rason sa likod nun. Habang nangyayari ang lahat ng ito, binanggit naman daw ni Shanks nang nandito pa siya sa Elbaf na way back then kahit papano nagkaroon ng koneksyon at nagkaroon ng bond sa gitna nila ni King Harald. Kaya gusto daw ulit makita ni Shanks si King Harald. Pero sa pagbisita nila sa loob ng trono nito, may nakita silang isang mysterious na figure na nagnakaw ng legendary devil fruit ng Elbaf. Hindi natin alam kung sino yon dahil walang confirmation sa chapter spoiler na ito. Pero kung makikita natin ito sa full chapter review, for sure makikita natin ang silhouette. At meron tayong kahit papano clue sa kung sino ang taong yon. Pwedeng yun si Loki at kinuha niyang legendary devil fruit para hindi ito mapunta sa masamang kamay, or possibly ibang entity din ito at hindi talaga si Loki ang nakakain nun. Then as for the last part ng chapter spoiler na ito, sa pinakahuling parte daw ng chapter ay magkakaroon ng flashback. Pero this time, it is 109 years ago at ang scene ay ang batang version nitong si King Harald. Nang isang bata pa lamang siya na nagwawala at nagra-rampage sa isang kingdom ng mga human. So it seems itong kanyang backstory kung paano siya naging hari ng Elbaf Kingdom at kung paano siya mag-act bilang isang bata na napakalakas na may ancient giant warrior blood bago pa siya maging liberated at bago niya pamunuan ng Elbaf Kingdom. Pero overall, napakarami ng napakatinding mga pasabog sa chapter na ito. Unang-una yung confirmation na merong Conqueror's Haki itong si Zoro. Pangalawa, ang possibility na pwedeng maging miyembro ng Straw Hat Crew itong si Loki. Pero paano nila yun magagawa? Paano yun magiging posible? Gayong napakalaki nga nitong si Loki. Kung nakita nga natin sa previous chapter ng chapter 1131 na itong si Goldberg ay mas malaki pa sa Thousand Sunny, paano makakasama itong si Loki sa paglalayag nila? Ngayong itong si Loki nga ay 3 times ng size nitong si Goldberg. Saan siya sasakay? I guess kailangan nating antayin ang full chapter review para makita natin ang mga panels, ang confirmation at ang full details para sa chapter na ito. And good news, there will be no chapter break next week. Kaya naman next week after ng full chapter review natin, by Tuesday din ay marirelease agad ang chapter 1153 spoilers. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na kayo sa ibang platforms na yan para palagi kayong updated tuwing may bago tayong news and announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Syempre, shoutout din pala sa mga napaka-solid na supporters natin from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.